The pursuit of academic success often comes at a cost. Students face sleep deprivation, high stress levels, and a constant fear of failure. The pressure to meet high expectations, both from themselves and society, can take a toll on their mental health. Today's fast-paced and competitive world, academic pressure has become a constant challenge for students across the globe. Hi, I'm Kate Vilsan, and today we're going to explore the profound impact of academic pressure on students' mental health, personal growth, and overall well-being. Hello, my name is Ivy Villasan, a grade 8 STE student. The fact that I'm part of STE, parang everyday, hindi na mawawala yung mga pressure galing sa peers and parents. So, as a result, parang na-overwhelm ka din sa mga magiging results mo sa mga studies mo. So, as a result, yung malaki po talaga yung effects ng mga pressure kasi lalo na nasa STE po ako, parang nag-expect na po yung karamihan na dapat perfect yung yung mga marks mo. Pero hindi po maiiwasan yung mga zero, nakakakuha ng zero dahil sa mga major subjects na may hirap. So, yung mga pressure po na yun, nagiging problem po siya sa student and nagkakos po ng mga breakdown. One time, iniyakan ko po talaga yung ICT kasi isa po siya sa mga mga additional subjects kapag ka nasa part ka po ng STE. So, kailangan mo talaga i-take. And napakahirap po ng subject na yun. Pero, dahil po nasa STE kayo, kailangan niyo pong ipasa yun. So, yung pressure po talaga na kailangan mo pasa yun kahit hindi mo alam yung subject is napakahirap. Siyempre po, malaki po yung impact po sa akin nun. Lalo na po, yung kapatid ko po nag-aaral po ng STE students and nag-aaral po sa UP. So, malaki po yung expectations po ng magulang ko po sa akin na kailangan makamit ko rin po yung nakakamit po ng mga ate ko. Ganun po. So, nakaka-apekto din po sa akin yun kasi everyday po, iniisip ko na lang po na kailangan po maano ko po yun kasi kung hindi po, possible po na pwede ko po ma-disappoint yung mga magulang ko. Valid naman po yung mga expectations po ng mga magulang ko sa akin. Like yung sinabi ko nga po kanina is yung mga kapatid ko po ay academic achiever. So, thankful naman po ako na yung mga magulang ko po is hindi po ako ganun pinapagalitan. Pero, it doesn't mean na na hindi na po ako na nape-pressure. I think academic pressure impacts students' mental health the most. Marami po akong mga nakikitang mga students na nagkakaroon ng mga mental health problems like anxiety, self-harm, and minsan naano po sila ng research burnouts dahil po sa academic pressure. And masasabi ko po na isang long-term effects yon sa students kasi without pressure, makaka-study po ng free yung student kasi hindi po siya rely through their parents or peers' expectations. So, masasabi ko po talaga na ang academic pressure, nakaka-apekto po siya sa students talaga. Like, hindi po siya, yung epekto po niya hindi lang mababaw, like, malalim. Constant na po sa student ang magkaroon ng academic pressure. And, but, that doesn't mean na dapat mag-stay po yung student dun sa state na yun. So, may mga coping mechanism po na, like, I myself, kapag po under po ako ng pressure na yun, I used to listen to musics para po ma-relieve po yung mga stress and kumukuha din po ng guidance kay Lord. And
also sometimes I'm seeking some social support from my parents and my friends. Tapos po, pag-intindi po ng situation kasi understandable naman po sa akin na may mga expectations po yung mga tao sa akin, but yun nga po, medyo nagiging rough po yung mga expectations nila. So I do those things para mabawasan po yung mga pressure. First action po is magmumula po sa parents natin, since parents po palagi natin kasama. Nire-recommend ko po na maging open po yung mga parents sa pag-intindi ng problem ng students, like being understandable kung ano po yung nararanasan ng student dahil sa mga academic pressure. Saan po maintindihan nila na hindi po lahat ng mga expectation ay mapapasa nila, or like hindi po lahat ng mga standards na yun ay mapapasa ng isang student. Bagkus, intindihin po nila kung ano lang po yung makakaya ng student, and i-motivate po nila and supportahan po nila. Sa akin po, magmumula naman po sa mga peers, since kasama po ng student yung mga peers often. So, yung support din po ng mga friends nila, makakatulong din po sa student para mabawasan po yung mga breakdown. And through those small actions, it can help the students. Ang advice ko lang po sa mga kapwa-estudyante ko po is huwag po kayong mag-rely sa mga judgments ng iba, and just do what makes you happy. And wag po kayong papapressure, and wag din po kayong mahiyang maghingi ng tulong sa mga teachers niyo po, sa classmates, and sa parents as well.